Tila may looming legal battle na naman si ML Party List First Nominee Laila De Lima. Handa raw kasi ang kampo ng dating senadora na dalhin sa Supreme Court ang Court of Appeals ruling tungkol sa acquittal niya sa isang drug case. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Pero sana by now, kilala na si Laila De Lima. Pag inikipit mo si Laila De Lima, lalo siyang lumalaban. Ito ang pahayag ng kampo ni ML Party List First Nominee Laila De Lima matapos lumabas ang isang April 30 decision ng Court of Appeals na pinapawalang bisa ang acquittal ng dating senadora sa isa sa kanyang drug-related charges. Paliwanag ng kanyang abogado, pinapabalik lamang ang kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court dahil hindi umano maayos na naisulat ang nilalaman ng desisyon. Pero hindi ibig sabihin ito na muling makukulong si De Lima. Hindi sinabi ng Court of Appeals na mali ang acquittal. Hindi sinabi ng Court of Appeals na may sala si Laila De Lima. Bagkus ay binabalik lang ito doon sa RTC para maisulat ng mas wasto pa ang desisyon. Matatandaang noong May 2023, inakwit ng Muntinlupa RTC si De Lima at ang kanyang former aide na si Ronnie Dayan sa isa sa mga kasong isinampa sa kanya. Noong 2017, inakusahan ng dating senadora na tumanggap ng 10 milyong pisong drug money mula sa mga inmate ng New Bilibid Prison. Ayon sa affidavit ni former Bucor OIC na si Rafael Ragos, siya mismo ang nag-deliver ng pera sa bahay ni De Lima noong 2012 habang nakaupo si De Lima bilang Justice Secretary. Pero noong May 2022, binawi ito ni Ragos at sinabing pinilit lamang siya ni former Justice Secretary Vitaliano Aguirre na sabihin ito. Matatanda ang isa si De Lima sa mga pinakamaingay na kritiko ng madugong war on drugs ni Duterte mula nang maupo siya noong 2016. Noong 2017, ikinulong si De Lima, binigyan ng temporary release noong 2023 at tuluyang napawalang sala noong 2024. Isa sa mga hindi sang-ayon sa naging desisyon ng Muntinlupa RTC ay si Attorney Salvador Panelo na siyang Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte noong ikinulong si De Lima. Kahapon, ipinost ni Panelo ang CA decision sa kanyang social media. Ako ang una nagsabi na dapat ang gobyerno ay i-appeal sa mataas na hukuman sapagkat nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. Sapagkat mali talaga ang desisyon. At sinabi ko nga noon sa aking mga interviews na dapat hindi muna nagsasaya yung akusado sapagkat mali yung desisyon. Dagdag pa ni Panelo, kahit naman daw hindi iniurong ni Ragos ang kanyang statement, may matibay raw na ebidensya laban kay De Lima. Ayon naman kay Solicitor General at dati ring DOJ Secretary ng Administrasyong Duterte na si Menardo Guevara, the CA decision speaks for itself. DOJ prosecutors na raw ang bahala sakaling ibalik ang kaso sa mababang korte. Pero sakaling umakyat ito sa Supreme Court, patuloy raw na irerepresenta ng OSG ang sambayan ng Pilipino. Pero ayon sa abogado ng dating senadora, tila nakapagtataka raw ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang patuloy na bumabanat sa kanyang kliyente. Anong ibig sabihin ito? Ang interesado pa rin ang mga Duterte sa pag-politically persecute kay Laila De Lima. Bakit kaya? Napaka-interesado sila. Ang nababasa nga natin, grabe talaga ang takot nila kay Laila De Lima. Ayon sa desisyon ng Court of Appeals, null and void ang hatol ng Muntinlupa RTC dahil hindi malinaw na sinabi kung anong bahagi ng testimonya ni Ragos ang binawi. Hindi na ipaliwanag ng maayos kung ano ang epekto ng retractions sa pangkalahatang ebidensya at anong specific element ng drug charge ang hindi napatunayan. Dahil dito, may grave abuse of discretion daw ang lower court sa pag-issue ng acquittal. Ayon sa kampo ni De Lima, maghahain sila ng motion for reconsideration dahil naniniwala silang nagkamali ang Court of Appeals sa kanilang naging desisyon. Handa rin daw silang dalhin ito sa Korte Suprema. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.